Hi Aries, welcome. This is your reading. Be open-minded, hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe. Give the message for Aries. 2024, anong ganap or mangyayari sa'yo sa 2024? Sino yung mga parating? Ano yung mga biyayang parating sa'yo? Okay? Tingnan natin dito. Give me the message for Aries. Give me the message for Aries. Meron ka ditong 4 of Earth, 4 of Air, the Star, okay? And the Death reverse. Origin. Okay, nafe-feel ko dito, no, na meron ka ditong ma-break. Yung mawawasak na curse, may mawawasak ka dito na mga hindi magaganda, yung mga negative entity, okay? Ito yung nafe-feel ko ngayon 2024 sa'yo, okay? Then nakikitaan ko din dito sa The Star na meron ka ditong malilikha, meron mga pangarap kang matutupad, okay? Nafe-feel ko din dito na uulanin ka dito ng biyaya at blessing. Then nakikitaan ko din dito, no, pag-ingatan, no, na huwag kang ma-stuck sa sitwasyon. Sinasabihan ka dito na kailangan mong maging positibo. Then, nafe-feel ko din dito, no, na merong pagbabagong magaganap sa'yo. Nakikitaan ko dito, no, sa first quarter ng January, nafe-feel ko dito na meron ditong simula na kung saan may paglago. Ito yung nafe-feel ko. Nakikitaan ko dito na makakapag-savings ka, makakaipon ka ng mga bagay-bagay na kinakailangan mo. Then, nakikitaan ko nakatuon ka dito sa paglago mo. Okay? Then, dito naman sa 4 of Air, sinasabihan ka dito, no? Meron kasi dito mensahe na parating sa'yo, no? Kung ikaw man ay nasa love situation dito sa second month, nakikitaan ko dito na meron ditong stuck, meron ditong naka-stuck, or pwede rin sabihin kung meron kang tao, ano, na past person mo, naka-stuck pa rin siya hanggang ngayon. Ito lang yung nararamdaman ko dito. Maybe binalak mo tong tao na ito kasi meron tong mga mensahe na ibinibigay sa'yo pero hindi mo siya ma-receive. Ito lang yung nafe-feel ko. Ganun pa man, ano, nahihirapan tong tao na ito. Meron ditong 4, maybe importante sa'yo ang numerong 4. Ito lang yung nakikita ko. Then, nakikitaan ko rin dito na itong tao na ito yung nahihirapan sa sitwasyon. Maybe meron kang person dito na is Gemini, Aquarius, and Libra. Okay, ito lang nararamdaman ko. Then, dito sa pagdating ng Marso, nakikitaan ko dito na magsisimula yung hinihiling mo. Kung meron ka mang mga hinihiling na bagay tulad ng bahay, sasakyan, o mga bagay-bagay na gusto mong makamit, makakamtan mo to, okay? Nafe-feel ko dito na matagal mo na tong hinihiling. Ito lang yung nararamdaman ko. Pwede rin sabihin 5 years, 7 years, meron kang ginawang manifestation o meron kang hinihiling na ngayon darating na ito. 2024, parating na ito. Ito yung nafe-feel ko. Kasi ipagkakaloob na to sa'yo. Kumbaga, meron ditong liwanag na kung saan ibibigay na sa'yo. Okay? Then, nakikitaan ko dito, no, sa Death. Sa April, pinag-iingat ka dito na huwag ma-stuck sa sitwasyon. Kasi nafe-feel ko, yung iba sa inyo nakakaramdam dito ng mga problema, pero ganun pa man, ano, malalampasan mo ito. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng kung ano-anong, kung nakakaranas ka ng mga something na mga negative energy, nafe-feel ko dito, no, pagdating ng Mayo, mawawasak to, okay? Ito na nakikita ko, may pagwasak dito. Nafe-feel ko kung meron kang may nagbigay sa'yo ng sumpa or curse, mawawasak na ito. Ito na nafe-feel ko pagdating ng Mayo. Pwede rin sabihin yung karma, mga ganyung karma ng inyong pamilya, okay? Or pwede rin sabihin na meron nagbigay sa inyo ng curse na kung saan, no, may pagwasak dito, okay? Ito lang nafe-feel ko, may mawawasak dito na curse, mga sumpa, mga negative entity na ipinapadala sa'yo. Okay, tingnan pa natin
Give me the message. Ayan, pagdating ng nasa May na tayo, no? January, March, April, May, June, July, August, September, November, December. Okay? Nakikitaan ko dito, no, pagpasok ng June, meron ditong blessing, mga biyaya. Kung ano man yung mga pinaghirapan mo, dito aani ka ng bunga, okay? Kumbaga, no, meron ka din mga regalong makakamtan or mayroong mga regalo kang marireceive. Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito, no, sa Ace of Earth, meron ditong sorpresa, merong blessing, magbubukas ang oportunidad para sa'yo. Kung makikita mo dito, may diamante. So, ibig sabihin, may blessing na ipagkakalob sa'yo. Pwedeng sabihin na merong pamana na ibibigay sa'yo, or pwede rin sabihin may pagtama dito sa loto, or pwede rin sabihin na may makukuha ka or may makakamit ka na malaking proyekto, okay? Kasi nakikitaan ko dito ng transformation. Meron ditong transformation na magaganap sa'yo, okay? Maraming blessing ang magaganap. Pagdating ng ano na ba to? April, May, June, July, The Hermit. Nafe-feel ko dito na marami ka na ditong matututunan, marami ka ng karunungan, marami ka ng natuklasan. Then nakikitaan ko dito na marami ka ng naharap na problema na kumbaga naalisan mo to. Narito ka sa moment na ikaw muna. Okay, nag-aaral ka dito, meron kang pinag-aaralan, pwede rin sabihin na marami kang tinutuklas, kumbaga hindi ka nagpapa-apekto sa mga bagay-bagay, kasi nakikita kong maraming papasok sa iyong kaalaman, karunungan. Then dito, no, pagdating sa King of Earth, October, okay, October na tayo. King of Earth, nafe-feel ko dito, no, sa October, nakikitaan ko dito na marami kang marirealize dito. Nafe-feel ko dito na magiging kang abundance. Kumbaga, no, ikaw din yung susi ng tagumpay. Ginagamitan mo na to ng intuition, ginagamitan mo na ng kutob yung mga bagay-bagay na pinaplano mo. Kumbaga, nafe-feel ko dito ng tagumpay, okay? Kasi kung makikita mo dito, mayroon dito na ubas at mga susi. Kumbaga, na-receive mo or ikaw meron kang marireceive ditong malaki halaga, okay? Ito lang yung na-feel ko, may pag-aari ng tagumpay, lalo kang lumalago. Ayan, ito lang yung nararamdaman ko dito. Then, meron ditong mensahe parating sa'yo. Okay? Meron ka ditong inaasahan or hindi inaasahan na parating sa'yo. Ito lang yung nafe-feel ko. Pagdating ng November, nafe-feel ko dito na magiging balance ang sitwasyon mo. Kumbaga, yung mga pagsubok na kinaharap mo, ito yung tumulong sa'yo, ano, para maalisan mo yung mga negative na pangyayari. Kasi marami ka nang natututunan dito eh. Then, nafe-feel ko dito na mas lumalago ka, mas marami kang natututunan, or sabihin natin na ginagabayan ka dito, sinusunod mo na yung inner guidance mo, yung intuition mo. Nakikitaan ko din dito na mas lalo kang lumalago, okay? Meron ako nakikita dito na yung tipong harmony. Magiging kang harmony dito. Kumbaga payapa, kontento. Ayan, ito din nakikita ko. Meron din ako nakikita ditong libro. So, kung makikita mo, ang daming libro. So, ibig sabihin, marami kang matututunan. Ito lang nakikita ko. Then, ito, may matatapos dito. Okay? The Chariot. Okay? Nakikita ang libro na naman. Kung makikita mo libro, nakikita ko dito na meron kang aalisan or pwede rin sabihin may travel na magaganap dito. Okay? Pero ganun pa man, nakikita ko rin dito na kahit may mga problemang tumatak sa'yo, dire-diretso pa rin at takbo mo. Kumbaga, hindi ka nagpapa-apekto. Tagumpay pa rin naghihintay sa'yo. Okay? Ito lang nakikita ko. Tagumpay. Tingnan natin yung love life mo. Give me the message for Aries.
Give me the message. Meron ka ditong deeply. Give me the message. Enlightenment. True love. Okay. Rekindle. Learn. Universe. Wow. Reception. Receptive, sorry. And feelings, okay? Okay, Aries. Sa love mo naman, nakikitaan ko dito na mas magkakaroon ka dito ng malalim na connection sa iyong sarili. Ito yung nakikita ko. Kasi na-discover mo kung ano yung soul purpose mo sa isang relasyon. Nalaman mo dito kung ano talaga yung gusto mo sa isang relasyon. Ito yung nakikita ko. Kasi ikaw yung tipo ng tao na malalim. Kumbaga, tapat ka pag nagmahal. Then malalim ka pag nagmahal. Nakikita ko dito na nagkakaroon ka na ng kaliwanagan. Alam mo talaga kung ano yung gusto mo mangyari. Meron dito kumbaga nahanap mo yung pag-ibig muli sa iyong sarili. Kasi ayaw mo na yung separation. Naiintindihan mo na lumalawak yung iyong pangunawa. Then nagkakaroon ka dito ng enlightened. Kasi alam mo kung paano mo ibibigay yung pagmamahal sa taong karapat-dapat. Ito lang nararamdaman ko. Kasi alam mo yung kahulugan ng true love. Nafe-feel ko dito na nalaman mo yung kahulugan ng true love sa pamamagitan ni God, okay? Nafe-feel ko dito na hindi mo aasahan yung pag-ibig na parating sa'yo. Kasi, kumbaga, nakikitaan ko dito na hindi mo hinahayaan yung plano mo. Hinayaan mo na lang yung plano ng Diyos para sa'yo. Ito lang nakikita ko. Kasi meron dito na totoong magmamahal ang parating sa'yo ngayong 2024. Then dito sa rekindle, nakikita ko dito na meron ditong pagkikitang muli. Okay, ito lang nakikita ko. Kasi itong taong ito, ano mo yung tipo na hindi ka mawala sa isip nito. Nararamdaman ng tao na ito na isa kang hiyas. Yung tipong mutya, ganyan. Nararamdaman ko na yung pagiging pure na kung saan ito yung nagugustuhan ng tao mo. Hindi ka mawala sa isip nito kasi katangi-tangi ka, okay? Nakikita ko dito na meron ditong pagkikitang muli, okay? Pero ganun pa man, meron ditong true love na naghihintay sa'yo. Meron ditong learn. So, meron kang natutunan. Hindi halos lahat makaresonate. Piliin nyo na lamang, no? Then, nakikita ko ditong learn. Meron tong natutunan or meron kang natutunan sa nangyari sa'yo, okay? Kasi, nakikita ko dito na alam mo na kasi kung ano yung gusto mong mangyari sa larangan ng pag-ibig. Pero ganun pa man, nakikita ko dito na ginagabayan ka ni universe kung ano talaga yung para sa'yo, okay? Then, hinahayaan mo ito na mangyari sa'yo. Kumbaga, nakikita ko dito na hindi ka nahanap ng hanap or hindi ka nag-iintay, okay? Hindi ka nag-iintay about sa love. Kumbaga, andun ka sa sarili mo na minamahal mo yung sarili mo. Pero ganun pa man, nakikita ko dito na ipagkakalob sa'yo ni God yung karapat-dapat para sa'yo. Sinasabihan ka dito na maging ready ka. Kasi ito yung kapalaran talagang na plano na naghihintay sa'yo. Yung sinabi ko kanina dito, merong plano sa'yo ang Diyos na kung saan meron talaga siyang ipagkakaloob na tao para sa'yo, na kung saan equal yung nararamdaman. Then nafe-feel ko din dito na meron tong emotion, mas yung tipong malalim na emosyon ng pagmamahal niya para sa'yo. Ito lang yung nakikita ko, na hindi mo akalain may experience mo yung mga bagay na ganito. Okay? Ayan, tingnan ba natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Meron dito na
relationship or assignment. So, kung makikita mo po sa relationship mo, so lumabas dito may relationship talagang parating sa'yo. Meron ditong transformation na magaganap sa iyo, okay? Pwedeng nakikitaan ko dito, meron ditong past person na dumating sa'yo, no? Kasi naramdaman niyo yung lalim ng pagmamahal. Then, meron din ditong new, okay? Kung ayaw niyo si past, meron ditong true love talagang naghihintay sa'yo. Give me more information. Sumitimtimalsik. Facing my shadow, remove darkness from the world. Kumbaga, no, hinarap mo yung dark shadow mo, naharap mo yung pait ng iyong experience, natanggalan mo yung hindi magagandang experience na naranasan mo, na kung saan, no, tumuon ka sa liwanag, nahanap mo yung kasagutan sa iyong sarili, nagkaroon ka dito ng kaliwanagan, natuto ka sa experience na ito, dahil doon, ano, may magandang gantimpala na naghihintay sa'yo. Give me more information. Meron ditong living with purpose, bring me prosperity. Kumbaga, napifeel ko dito na yung mga nangyari, purpose yun, na kung saan nasaktan ka man sa past mo, meron tong dahilan kung bakit, dahil meron ditong prosperity na naghihintay sa'yo. Give me more information. Kumbaga, sinasabihan ka dito, i-allow mo lang si God nang kumilos, or i-allow mo lang siya yung mga plano niya para sa'yo, hindi yung plano na gusto mo. Kasi kahit anong plano yung gusto mo mangyari, pag hindi yan inlaw ni God, hindi talaga yan ipagkakaloob. Kaya, mainam, hayaan mo na lang kung ano yung ipagkaloob ni God, kasi siya yung gagawa, na siya yung magpapakilos at tatakbo sa buhay mo, lalo-lalo na sa larangan ng pag-ibig. Ito na yung nafe-feel ko. Give me more information. Meron dito na forgiveness bring freedom. So, sinasabihan ka dito, maybe natutunan mo magpatawad. Kasi ang pagpapatawad ay pagpapalaya. Kasi once na nagpapatawad, nakamove on ka na sa sitwasyon eh. Dahil doon, once na ikaw ay nakamove on na sa sitwasyon, malaya ka na. Malaya ka nang gumawa ng panibagong pakiramdam na kung saan, ano, mas malalim to. Kasi hindi mo na hayaan yung mababaw na pakiramdam ang manakop sa'yo. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Meron ka ditong you are safe here. Nasa ligtas ka, okay? Kumbaga ligtas ka. It's safe for you to shine. Dalawang beses na lumabas ang safe. Ligtas ka. Ligtas ka na may pagsikat. Ligtas ka na makikilala, or ligtas ka na yung angkin mong shine. Kumbaga, yung aura mo ay sobrang kakaiba, or something na meron ditong tao na makakakuha ng simpatsya mo kasi may something sa'yo, okay? Give me more information. Meron dito na diba yung sinabi ko kanina ng aura? My aura is magnetic to golden opportunity, o diba? Yung sinasabi ko kanina, yung aura mo ay kakaiba na kung saan na-attract ang tao talaga sa'yo. Dahil doon, magbubukas ang oportunidad, mga blessing para sa'yo. Then dito, no, you are worthy, ikaw ay mahalaga. Ito yung sinasabi sa'yo. Dahil ikaw ay mahalaga, may pag-apaw ng blessing. Kung makikita mo, no, naagos yung tubig, inaabot na sa'yo. Kumbaga, umaapaw yung biyaya para sa'yo. Ito yung mangyayari sa'yo sa 2024, pag-apaw ng biyaya. Thank you for watching, and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.